Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po, ang ika-43 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Dahil dun, ay muling binalot ng katahimikan ng paligid dahil sa mga bagay na inilahad ni Mang Gordo. Namumuumuli ang takot sa paligid. Pakiramdam ko ay may nakaambang panganib. Sa ngayon ba, nararamdaman mo yung presensya na yan, Gordo? Tanong ni Mang Tonyo. Sa ngayon wala akong nararamdaman na ganun. Ngunit kung yung pagtatagni-tagniin ang mga kaganapan, ay may maiisip kang nasa peligro tayong lahat na nagsasabong. Mabibilang lamang sa daliri ang maaaring gumawa niyan sa iyong panabong ampong. Subalit, mahirap maging padalos-dalos sapagkat may kaakibat itong kapahamakan. Magsisilbi itong babala para sa ating lahat. At iba yung ingat ang kinakailangan. Sambit pa ni Mang Gordo. Lalong nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot ang inilahad na yun ni Mang Gordo. May mga katauhan ang namumuo sa aking isipan patungkol sa tao na yun. Subalit, isa lang ang masisiguro ko. Dahil bilang mananabong at nasa linya ng pagsasabong kung bakit nangyari ito kay Bulik. Muli kong inalala ang binilin sa akin ni Lolo Tasyo bago ito magpaalam sa amin ni Bulik na maging maingat at maging mapagmatsyag sa paligid. Doblehin namin ang pag-iingat ni Bulik. Nararamdaman ko muli ang tensyon mula sa paligid. Nararamdaman ko ang panganib na umaaligid-aligid. Nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Sa makatuwid, Gordo! Wala sa amin ang gumawa nun kay Bulik. Mabuti na lamang dahil pinagbibintangan ko na talaga si Damian Isa lang talaga ang iniisip ko na gagawa nun. Grabe naman po kayo, Mang Tonyo. Hindi ko po magagawa yung kay Bulik. Bakit mo naman naisip yung Tonyo? Tanong naman ni Mang Leryo kay Mang Tonyo. Nakita ko kasi na gutom na si Damian. Gusto na niyang litsunin si Bulik. Nakikita ako sa mga mata niya. Pagbibiro pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Dahil doon ay nagkatawanan sila Mang Tonyo at kahit papano ay nabawasan ang tensyon na muling namamayani kanina. Bagamat hindi pa natin lubusang natutukoy ang may gawa nito kay Bulik, ang importante ay nakaligtas si Bulik sa tiyak na kapahamakan. Sambit naman ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag muli ni Mang Eming. Tama si Mang Tonyo. Sambit naman ni Mang Gordo. Sa ngayon ipagpasalamat natin ang nakaligtas si Bulik. Dahil hindi biro ang kanyang pinagdaanan. At nais ko lamang talagang ipabatid sa inyo ang lubusan kong paghanga dyan sa iyong panabong. Parang may kakaiba sa iyong manok na yan, Ompong. Hindi ko lamang matukoy kung ano. Subalit, sigurado akong may kakaiba sa iyong manok, Ompong. Hindi ito pangkaraniwan. Sambit pa ni Mang Gordo. Nang ilang sandali pa, ay biglang tumahimik si Mang Gordo. At biglang sumenyas ito ng katahimikan. Kaagad ko nang kinuha si Bulik
at maging si Damian at Boying ay tila tinakpan si Bulik pagkamuestra ni Mang Gordo. Napatingin kami sa paligid at biglang nakiramdam. Nag-aabang ng susunod na magaganap. At sa aking pagmamasid, ay kapansing-pansin na nag-iba ang hilatya ng muka ni Mang Gordo. Parang may naganap na pagbabago. Parang may nagaganap na hindi ka nais-nais. Dahil doon ay nagkatinginan kami nila Mang Tonyo at Mang Eming. Ganon din sina Mang Leryo, Damian at Boying. At pinakiramdaman muli namin ang paligid. Ngunit hindi namin nilulubayan ng tingin si Mang Gordo. Nasa ganong sitwasyon kami nang mahagip ng aking paningin si Damian. At tila hindi na ito mapakali kung lalapit ba kay Mang Gordo o hindi. Ilang sandali pa ay tumingin si Mang Tonyo kay Damian. At sumenyas ito kay Damian. Nalapitan na si Mang Gordo. Walang pag-aalinlangang lumapit si Damian sa kinatatayuan ni Mang Gordo. Subalit si Mang Gordo ay tila di man lamang nabahala sa ginawang hakbang ni Damian. Dahan-dahan, palapit ng palapit, at ilang hakbang na lamang ay maaabot na ni Damian ang kinatatayuan ni Mang Gordo. Ngunit sa kabila nun, ay parang hindi alintanan ni Mang Gordo ang papalapit na si Damian. Hindi ito kababakasan ng kahit ano paman, maliban sa parang meron itong iniinda na hindi ko din maipaliwanag. At nang makalapit na ng tuluyan si Damian, ay biglang nanumbalik na ang hilatya ng muka ni Mang Gordo, nakagaya nung kanina. Ilang sandali pa ay napasigaw si Damian. "Ang baho! Napakabaho naman!" sigaw ni Damian. "Ay, pasensya ka na, Damian. Napadami kasi ang kain ko kanina ng kamote. Sinabayan ko pa ng itlog. Yung hindi napisa. Hindi pa naman bugok yun. Kaya inilaga ko at kinain ko na rin. Sayang eh." Sambit pa ni Mang Gordo. Dahil dun ay biglang napagalpak ng tawa si Mang Tonyo. Ang lakas ng tinawa ni Mang Tonyo. "Nasingot mo ba, Damian, ng masamang hangin? Huwag kang mag-alala. Hindi kakaya niyan. Etas nga kinaya mo eh. Iyan pa kaya?" Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ang tunay. Dagdag muli ni Mang Eming. "Akala ko pa naman kung ano na. Nagpalabas lang pala ng masamang hangin si Mang Gordo." Sagot naman ni Damian. Dahil doon ay hindi na namin mapigilan ang mapabungis-ngis sa kinasapitan na yun ni Damian. Bagamat kanina ay nakakaramdam kami ng panganib, sa ngayon ay gumaan na ang paligid. Nawala na ang tensyon. Hindi ko na rin maramdaman ang nakaambang panganib. Hindi kagaya kanina. Habang bitbit ko si Bulik, ay nagyakag nang umuwi sila Mang Tonyo. Nagpaalam na rin si Mang Gordo. Ngunit bago kami magkalayo-layo, muli ay nagpasalamat ako kay Mang Gordo. Subalit ang hindi nila alam, maging si Mang Gordo at maging sila Mang Tonyo at ng iba pa naming kasamahan, na bukod sa pangontra ni Mang Gordo, ay merong bumulong sa akin na kung ano ang dapat gawin para sa ikaliligtas ni Bulik. Ang buong akala nila ay ang pangontra lamang ni Mang Gordo ang naging luna sa panglalaso na yun. Totoo ngang matindi ang laso na yun.
dahil hindi sapat ang pangontra ng isa ring manglalason at kinailangan pa ng isa pang may angking galing na bagay upang malabanan ang lason na yun. At sabay-sabay na kaming lahat naglakad pa uwi. Maliban lamang kay Mang Gordo, nasa kabilang baryo naman ang uuwian. Habang naglalakad, ay hindi pa rin mapuknat-puknat ang kwentuhan at patuloy pa rin ang kantsawan nila Mang Tonyo, lalo na kay Damian. Ako naman ay natutuwa sa kinalabasan ng mga pangyayari. Hawak-hawak ko si Bulik nung mga sandaling yun. Bagamat hindi pa tuluyang nakakabawi si Bulik, alam kong pahinga lamang at makakabawi na rin at makakabalik na rin sa dating lakas ang aking Bulik. Ilang sandali pa, may nasalubong kaming isang matanda. Nakasuot ito ng sombrero na yari sa dahon ng niyog. Nakaputing kamiseta at pantalon na hanggang binti na kulay puti. Nang ilang sandali pa, ay magsalita si Mang Tonyo. Ay, teka! Si Emong ito ah! Sambit ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Si Emong nga. Dagdag naman ni Mang Eming. Nako! Eto na! Eto na ang bagyong Emong! Sambit muli ni Mang Tonyo. Oo nga. Si Emong nga ito. At may bit-bit na manok. Subalit, mukhang hindi pa ito panglaban. Sambit pa ni Mang Leryo. Mang Tonyo, bakit niyo po tinawag na bagyong Emong si Mang Emong? Tanong ni Damian. Makinig ka, Damian. At maya-maya ay malalaman mo rin. Sagot ni Mang Tonyo. Nang maya-maya pa. Tonyo! Tonyo! Bungad naman ng matanda na nakasalubong namin. Emong! Emong! Sagot naman ni Mang Tonyo. Bakit niya binanggit ang pangalan niya, Mang Tonyo? Tanong kagad ni Damian. Tinawag niya ako ng 2 beses eh. Kaya tinawag ko rin siya ng 2 beses. Sagot naman ni Mang Tonyo. Tonyo! Muling sambit ni Mang Emong. Emong! Sagot muli ni Mang Tonyo. Ay, teka. Wala na kayong ibang binanggit kundi Emong, Tonyo, Emong. Mag-usap nga kayo ng maayos. Paglilinaw pa ni Mang Leryo. Siya ngang tunay. Mag-usap kayo. Dagdag muli ni Mang Eming. Ayun nga, Emong. Bakit? Pasaan ka ba't may bit-bit ka pang manok? Tanong ni Mang Tonyo. Ay, yun nga, Tonyo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Sagot ni Mang Emong. Ako? Bakit ako? Ano bang kailangan mo sa akin? Ang totoo, hindi lamang ikaw ang hinahanap ko. Ang totoo, talagang hinahanap ko rin ay si Ompong. Sambit muli ni Mang Emong. Bakit naman po, Mang Emong? Sagot ko. Ganito yan. May ibinibenta kasi akong manok. Sambit pa ni Mang Emong. Mang Emong, ipagpaumanhin niyo po, subalit meron na po akong panabong at hindi ko po nais mag-alaga pa ng iba pang panabong. Subalit hindi pa ako natatapos sa aking sasabihin, ay biglang nagsalita na si Mang Emong. Naku, Ompong! Kung hindi mo na itatanong, maraming nagkakandara pa dito sa aking manok. Sagot ni Mang Emong. Yan baka mang bit-bit mo ang ibinibenta mo? Sa itsura niyan, mukhang kakapisa pa lamang niyan ah. Ibibenta mo agad na panabong. Sagot naman ni Mang Tonyo.
Ay, hindi! Hindi ito! Hindi ito, Tonyo. Masyado ka namang padalos-dalos eh. Hindi ito. Dahil itong bit-bit ko na ito, ikukondisyon ko pa ito. Ngunit meron akong manok. Nasa bahay. Pinaka-iingat-ingatan ko yun. At sinasabi ko sa iyo, Tonyo, siya ang magiging hari ng mga panabong sa ating lugar. Sambit pa ni Mang Emong. Ganun po ba, Mang Emong? Ang tanging na itugon ko na lamang dahil sa pagkabigla sa mga sinabing yun ni Mang Emong. Oo, Ompong! Marunong akong kumilatis ng panabong. Sa tagal ko nang nagsasabong, nasa sinapupunan pa lamang ako. Kumikilatis na ako ng tandang. Sagot pa ni Mang Emong. Narinig mo na, Damian. Bagyong-bagyo, di ba? Bulong pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Bagyong-bagyo. Dagdag muli ni Mang Emeng. At nagpatuloy pa sa pagsasalita si Mang Emong. Tonyo, sa lahat ng nakita kong mga panabong, sa tingin ko, ang panabong na ito, ang pinakamahusay. Siya ang hari ng mga panabong. Sambit pa ni Mang Emong. Ay, maputol ko na ang iyong sinasabi, Emong. Paano mo naman nasabi yon? Tanong ni Mang Tonyo. Ay, siyempre, Tonyo. Kagaya ang sinabi ko sa'yo, magaling akong kumilatis ng manok. Nakikitaan ko yun. Meron akong nakikita sa manok na ito. Hindi kita pinipilit maniwala. Pero, maniwala ka, Tonyo. Sambit pa ni Mang Emong. Ay, ganun ba? Bakit mo naman sa amin yan inaalok? Bakit hindi mo na lamang ibenta sa iba? Nasabi mo na. May nagkakandara pa sa iyong manok, kamo. Sagot naman ni Mang Tonyo. Tatandaan mo, Tonyo. Hindi ako basta-basta nagbibenta ng manok. Hindi ako basta-basta nagbibenta ng panabong kung kani-kanino lamang. Sagot naman ni Mang Emong. Kung bibilin sa'yo ng malaking halaga ng salapi, ng mga taga Maynila, hindi ka pa papayag. Sagot naman ni Mang Tonyo. Tonyo, ang totoo niyan, ilang araw na nagpabalik-balik sa aking bahay ang mga taga Maynila. Walang halong pagyayabang. Nagmamakawa para lamang ipagbili ko sa kanila ang aking manok. Totoo yan. Ang sabi ko, hindi ko hangad ang iyong limpak-limpak na salapi. Tinanggihan ko. Nagmakaawa pa sila. Tiklop tuhod. Kaya't pikit mata kong pinagsaran sila ng pinto. Sapagkat ang nais ko ay mapasa kamay ng mahuhusay na mananabong ang aking manok. At nais ko'y manatili lamang sa ating lugar ang aking panabong. Hindi ko kailangan ng karangyaan. Itinatakwil ko yan. Sambit pa ni Mang Emong. Subalit, para sa iyo, Ompong, iaalok ko ng sa napakababang halaga lamang. Hindi mo na kailangan pa magmakawa. At ako na mismo ang mag-aalok sa iyo. Dagdag pa ni Mang Emong. Muli ay tumingin sa amin si Mang Tonyo at pasimpleng tumango bilang pagpapatotoo sa sinabi nito patungkol kay Mang Emong. Sa puntong yun ay unti-unti ko nang nauunawaan ang ibig sabihin ni Mang Tonyo. Kung bakit nila tinawag na Bagyong Emong. At maging si Damian ay hindi rin makapagsalita sa mga binibitawang salita ni Mang Emong. Tila natamimi si Damian. Ipagpaumanhin niyo po, Mang Emong. Sa kadahilan ng
meron na po akong panabo. Subalit di pa ako muli natatapos, ay nagsalita muli si Mang Emong. Nauunawaan ko, Ompong, at batid ko na. Sunod-sunod ang pagkakapanalo ng iyong manok. Subalit ang inaalok kong ito ay minsan lang sa buhay mo magaganap. Isang napakalaking swerte kung iyong tatanggapin. Higit pa sa tinatamasa ng iyong manok. Bagamat mahusay ang iyong manok, ang manok na inaalok ko ay nabibilang sa mga pinakamahuhusay na lahi ng manok. Isang hari kung may tuturing, sagot muli ni Mang Emong. Ay, mawalang galang na ulit, Emang. Subalit, paano mo naman mapapatunayan ang sinasabi mong yan na ang manok mo ang pinakamahusay? Tanong pa ni Mang Tonyo. Sapagkat meron akong nakita, Tonyo. Sinabi ko na sa'yo kanina, mahusay akong mangilatis ng manok. At tinakitaan ko ng kakaibang manok na ito na hindi ko pa nakita sa kahit na anong manok sa buong buhay ko. Sa tuwing kumakahig ito ng mga dahon, napakabilis. Para itong kidlat sa bilis. Sinasabi ko sa'yo, Tonyo, kung hindi mo ito kukunin, ay para kang nagtampo sa bigas. Sambit pa ni Mang Emong. Ganun ba, Emong? Ampang, ikaw, ano ba ang iyong kapasyahan? Tanong muli sa akin ni Mang Tonyo. Kagaya po ng nabanggit ko kanina. Pagpaumanin niyo po, Mang Emong, kinakailangan ko pong tanggihan ang iyong alok. Paumanin po. Subalit hindi pa ako nakakatapos magsalita muli, ay kaagad nang magsalita si Mang Emong. Naku! Isang pagkakamali, Ompong! Isang pagkakamali! Para kang nagtampo sa bigas! Sambit pa ni Mang Emong. Subalit, nauunawaan ko ang iyong kapasyahan. Yun nga lamang, para kang umiwas sa napakalaking swerte. Kung ganun ikaw na lamang, Tonyo. Sa'yo ko na lamang iaalok ang aking panabong. Sambit pa ni Mang Emong. Kung sa akin mo iaalok yan, Emong, paano mo masasabi na iyan nga ang hari ng mga manok? Dahil meron nga sinyalis. Meron akong nakita. Sambit pa ni Mang Emong. Ay, ganun ba? Ganito. Kung gusto mong mapatunayan ang sinasabi mo, Emong, bukas, merong gaganaping tupada. Bakit hindi natin subukan ang iyong manok, Emong? Sambit pa ni Mang Leryo. Tama, Emong! Papayag ka ba? Ikakasa mo ba ang iyong manok? Tanong ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. At kaagad na sumagot si Mang Emong. O sige! Bukas! Makikita mo sa tupada. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Rex Besite. Boss, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po last September 22. And shoutout din po kay Boss Joey Mesa. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo.
Shoutout po sa daughter po ni Boss John na si Atalia Agustin. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Ann Kenneth Lorenzo at Boss Fernando Lorenzo from Spain, San Pedro Alcantara. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Narcisa Sumili. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Aniru ng Japan for Team Damian. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Gary Maquinto dyan po sa may Makati City. Shoutout po. Shoutout din po kay Angel, Arnold, Andre at Zeus Reyes sa Silang Cavite. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Amor Guevara. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria from Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Nainay Seng. Happy birthday po on November 4. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Multilight Trading. I-shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Rosalie Yalong. Shoutout po sa inyo. And happy birthday din po kay Boss Juan Patricio Oxiano. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. At shoutout din po kay Boss Chris, kay Boss Mar, Boss Regan, at kay Sir Alan. Ang pabati pong ito ay mula po kay Boss RG ng Damam, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo sa Damam. Maraming salamat po. And happy birthday din po kay Ma'am Roslyn Fernandez Tulay dyan po sa may Minglanilla, Cebu. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. And shoutout din po kay Patrick Atanasio, pamangkin po ni Boss Rufino Jr. Fernandez. Shoutout po sa inyo. Ang pabati pong ito ay mula po kay Boss Rufino. Shoutout po sa inyo. At sa Fernandez family, dyan po sa Camputaw, Purok 3, Upper Cebu Cities. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Luna family, dyan po sa may Zamboanga. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jason Juarez dyan po sa may Davao. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria from Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Raymond Chavez. O shoutout po. At sa mga taga Purok Gamay, Pototan, Iloilo, sa mga taga Mahayag, Placer, Masbate, sana po ay okay lang po kayo dyan pagkatapos po ng bagyo. Sana po safe po kayo dyan. And ang pagbati pong ito ay mula po kay Boss Eugene De La Cruz. Shoutout po sa inyo. Sana po safe po kayo dyan sa mga lahat po na apektuhan ng bagyo. Sana po safe po kayo. Shoutout din po sa kay Ma'am Lizelle Ramos ng Pinaod, San Ildefonso, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Emmanuel Ramos. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Christian Edquilag. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Jerry Tamor. Shoutout po. Kay Boss Jerry Montañez. Shoutout po. Kay Boss Lansley Lagarder. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Paul Marfe Adlaon. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Juan Dioses, Ma'am Sonia Dioses and Dioses family. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss RG Kapispisan. Shoutout po kay Boss James Brian Villarente. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Mami Gina's Vlog. May time po kayo, bisita na po siya. Mami Gina's Vlog. Brosos Vlog, shoutout po. May time po kayo, bisita na po siya. Brosos Vlog po. Boss Sally Mix TV. Boss Sally, shoutout po. Channel po niya, Sally Mix TV. May time po kayo, bisita lang po. Real Mix Vlog. May time po kayo, bisita na po siya. Real Mix Vlogs po. Their Music Lover. May time po kayo, bisita lang po kayo sa channel. Their Music Lover. Aqua Prince Official. May time po kayo, bisita na po siya. Bisaya Mix TV. May time po kayo, bisita na po tayo. Channel po ni Boss Bisaya Mix TV. Boss Joy Cando Channel. May time po kayo, bisita na po siya. Joy Cando Channel po. At C2 TV Channel. May time po kayo, bisita na po siya. C2 TV Channel. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is
ang kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita na po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo, sa family niyo po, shoutout po. Pos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Pos Liay Estoque, shoutout. Pos Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, shoutout po. Boss Dimples Yuni, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynolds Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. At kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe.
Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga upload. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.